Good morning mga kazambalenya! Another series na naman ang buhay namin! Time check nga pala mga kazambalenya, 6 AM pa lang pala niyan, maaga namin pinakain si Chowi. At syempre, binisit ako nga pala dyan si Angel Oxin sa kanyang tindahan at may nakita pa nga siyang cellphone. Another customer na naman na nakaiwan ng cellphone sa kanyang tindahan at ibabalik niya nga pala yan. After 1 hour nga pala, pumunta na nga dyan yung auntie ng may-ari ng cellphone at sabi niya kailan niya daw ang may-ari ng cellphone, so ayun, inabot na nga ni ate. At after ilang minuto nga dumating na rin ang tunay na may-ari. Super thankful nga si ate na naibalik na maayos ang kanilang cellphone. Salamat sa Diyos! Another kabutihan na naman ang nagawa ni Ate Matit sa ating kapwa. At syempre, pag tumulong tayo, hindi natin kailangan maghintay ng kapalit. At ayan nga pala si Chobi, nilabas nga pala namin siya para nga maarawan siya. Dahil tulad ng tao, kailangan din natin na magpaaraw. Alam niyo ba, kahit nung simula lang nagkasakit si Chobi, hindi talaga kami nawawala ng pag-asa na gagaling pa siya. Kagaya nga ng sinabi ko, in God's will and perfect timing, gagaling din si Chowi. Salamat sa Diyos! Alam nyo ba, kada nakikita namin si Chowi na nagpa-progress ang kanyang condition, talaga natutuwa talaga kami. Dahil worth it talaga lahat ng pagsisikap namin sa kanya. At alam namin nagpapalakas siya para makasama pa kami ng matagal. Alam nyo ba si Chowi, napakakulit niya talaga ito, kaya naninibago kami na sobrang tahimik niya. Dahil since birth, hindi talaga siya nagkaroon ng kahit anumang sakit. Dahil nga ngayon 2 years old na siya, magti-3 na siya sa December 21. Ang pinapanalangin talaga namin sa kanya ay sana humaba pa ang kanyang buhay. Dahil katulad nyo, gusto din namin makasama ang aming alaga ng matagal. Dahil marami na rin kami pinagsamahan at mga good memories na hindi matutumbasan ng kahit anumang bagay. Kaya kung makikita nyo, super hands-on talaga kami kay Chobi. At katatapos ko nga lang pala siya painumin ng vitamins niya para lumakas naman ang kanyang katawan. Alam nyo mga kazambalenya, nabawasan na ang aming kaba niyan dahil nakikita namin si Chobi na nagre-response talaga at lumalakas ang kanyang katawan. At syempre, kagaya nga ng araw-araw kong sinasabi na lagi magpasalamat sa Diyos. Dahil gumising tayo ng mapayapa at walang anumang sakit. Salamat sa Diyos sa mapagpalang araw na ibinigay niyo po sa amin. Alam niyo ba mga kazambalenya, the day na nalaman namin na nabuntis si Chowi, sobrang saya talaga kami. At dahil nga nagkasakit siya, lahat ng baby na dala-dala niya ay nawala. On the other side, sobrang sakit talaga sa amin na mawalan siya ng anak. Pero if ever naman ay pagpapatuloy namin ang pagbubuntis ni Chowi, silang lahat ang mamamatay. Kaya sobrang lungkot talaga at alam namin kung ano ang nararamdaman ni Chowi. Kaya lagi lang dito kami sa tabi ni Chowi para alagaan at alalayan siya. At ayan na nga, nakikipagharot pa nga dyan sa akin si Amara at may pagkakit pa nga siya dyan sa taas. At nakikipaglaro pa nga siya sa akin ng Itbulaga dyan. Tignan nyo naman, napakakita talaga ng batang to. Alam nyo ba mga kazambalenya, kahit gaano kalikot ang mga bata, sila pa rin ang nagpapawi ng ating mga pagod sa buong maghapon. At tignan nyo nga naman siya, may sarili talaga siyang mundo, hindi talaga siya alagain. At ayan nga na naman ako, nagbabalik nga ako kay Chobi kasi oras na naman ang kanyang vitamins para lumakas ang kanyang immune system. Dahil until now, hindi pa siya kumakain na mag-isa, sinisirange pa namin ang kanyang pagkain. Alam nyo ba mga kazambalenya, nung maliit pa si Chowi, napakarami talagang gustong bumili sa kanya, pero nga hindi namin siya binigay. Dahil nga gusto namin talaga siyang alagaan at napakabukal talaga ang aming puso para sa kanya, sa kanilang dalawang mag-ina ni Tala, at sa lahat ng alaga namin. At tignan nyo naman si Angel Oxin at saka si Julia Barreto, pinag-usapan pa talaga namin dyan si Chowi kasi nga hindi namin alam kung anong gagawin namin sa kanya para kumain na nga siya mag-isa. At habang nga inaalagaan namin si Chowi, ayun na nga si Kuya Den, magsisindi na nga siya ng uling kasi nga magtotorta kami ng talong. Alam nyo ba, napakasarap talaga yung tortang talong pag inihaw yung talong bago siya itorta. Uy, sino na naman makaka-relate sa amin dyan na mas masarap talaga kainin pag pinaghihirapan dahil ang masarap doon yung smoky smell niya talaga. Shout out nga pala sa mga kazambalenya natin dyan na paborito ang tortang talong. At after nga dyan madingasan ni Kuya Del yung uling, ilalagay niya na nga dyan yung talong para nga maihaw na ito. At syempre naguto na naman si kazambalenya nyo at ayun na nga, kumain na nga ako dyan ng tinapay na may itlog. At habang nga nag-iihaw si Kuya Del dyan ng talong, inaayos niya na nga yung mga ricado para sa ating tortang talong. Alam nyo ba mga kazambalenya, napaka-hands-on talaga dyan ni Kuya Del sa household chores. Kaya shout out dyan sa mga tatay na nagsusumika para sa kanyang pamilya. Naway bigyan kayo ng Diyos ng malakas na pangangatawan at masiglang araw. At ayan na nga, dumating na nga dyan si Ate Flor. Sabi ko nga sana iba-vlog ko siya pero nga ayaw niya. Kaya naman pinuntahan ko sa harapan ng tindahan. At tignan nyo naman si kazambalenya nyo, napakaputi niya nga pala sa camera pero in personal, wag nyo nang tanungin. Dahil sinungaling nga ang aking camera. At ayan na nga, may pangiti-ngiti pa nga ako dyan kasi nga nakita ko nga sa Ate Flor. At ayan na nga, tumalikod pa nga siya sa
sa akin. At sinabi ko nga sa kanya, pag hindi nga siya humarap sa akin, hindi ko nga bibilin yung pusit niya. Joke lang po. Nagkakatuwaan lang po talaga kami niyan. Alam nyo ba, siya talaga yung good example sa mga babaeng walang inaatras ang hamon sa buhay. Lalo na kapag isa ka ng nanay. Kaya shoutout dyan sa mga dakilang nanay. Naway bigyan kayo ng malakas na pangangatawan ng ating Panginoong Diyos. Saludo talaga ako mga kazambalenya sa magulang na ginagawa talaga lahat ng paraan nila para lang may survive ang kanilang pamilya. Dahil hindi naman lahat ng pamilya ay perfect. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, naghirap din kami ng mga bata pa kami na kinakailangan pa namin na magtinda ng gulay para magkaroon kami ng baon sa eskwela. Pero kahit ganun, lubos ako nagpapasalamat sa aking magulang dahil hindi nila kami pinabayaan, bagkos ay ginabayan nila kami hanggang sa aming paglaki. At ayan na nga, ginagawa na nga ni Julia Barreto yung binili namin pusit. At piniprito naman ni Angel Locsin yung tortang talong. At balik nga tayo mga kazambalenya sa istorya ng ating mga magulang. Nagpapasalamat talaga ako sa aking mga magulang dahil hindi niya kami pinalaki na mapili sa mga pagkain. Comment nga kayo mga kazambalenya kung ipinagmamalaki nyo ang inyong mga magulang. Dahil nga ako mga kazambalenya, sobrang proud talaga ako sa aking mga magulang. Dahil tinanggap nila ako ng buo at walang pag-aalinlangan. Alam ko ang nafe-feel ng mga magulang na ayaw lang nila masaktan at makutya ang kanilang mga anak. Pero kung gusto nating marespeto ang ating mga anak, kailangan din natin silang respetuhin para respetuhin sila ng ibang tao. At dapat tayo ang unang nakakaunawa sa kanila. Kaya big salute talaga ako sa mga magulang na may big support sa kanilang mga anak. Naway sa lahat ng sinabi ko ay may matutunan tayong aral. Dahil hindi rin to para sa akin, para din to sa relasyon ninyo mag-ama o mag-ina. At tignan nyo naman si Angel Locsin, talaga focus talaga siya sa pagpiprito ng tortang talong dahil alam niya paborito ito ng lahat. At may pamewang pa nga siya dyan. Super happy talaga siya na malapit na maluto ang tortang talong. At ako naman ay abang na abang. Dahil gusto ko nang matikman ang tortang talong. At sabi ko pa nga sa kanya dyan, nagugutom na ako. Masisira na naman ang diet ko. Kaya nga sinabi ko sa kanya, bukas na lang ako magda-diet. At sabi niya sa akin, marami naman bukas. Kaya bukas na naman ulit. At after nga magprito ng Angel Locsin ng tortang talong, tignan nyo naman si kazambalenya nyo. May kinakain nga na naman. Halatang hindi nagda-diet. Pag happy tummy talaga mga kazambalenya, lahat talaga nagagawa namin. Super sayaw-sayaw nga kami dyan. Kahit sobrang init ng panahon. Alam nyo ba mga kazambalenya, hindi talaga normal ang init natin ngayong panahon. Kaya lagi tayong uminom ng tubig. At kung pwede malamig. Para mabawasan ang heat stress natin sa katawan. At para hindi tayo maging prone sa heat stroke. Dahil kagaya nga lang sinabi ko, hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na oras. Kahit hanggat maaari, alagaan natin ang ating mga sarili. At tignan nyo naman mga kazambalenya, super nag-i-enjoy talaga kami dyan. Sabi ko nga, napakaganda na nga ng palapala at pwede na kami kumain dyan ng lunch. At dahil nga kailangan na ni daddy pumasok sa kanyang trabaho, kaya nga hindi pa nagawa yung lamesa dyan at saka upuan. Pero don't worry mga kazambalenya, magagawa din yan. At yan na nga, hapon na nga, aalis na nga kami dyan at bibili kami ng halo-halo. Tingnan nyo naman, napakasarap talaga. Dinaig niya pa yung Chowking at ito napakamura pa. At fast forward na nga, nakauwi na nga kami niyan. At lahat talaga kami excited na talaga namin kainin yan dahil nga sa init ng panahon. At ayan na nga, kumakain na nga kami sa loob ng palapala. Nilagay na nga lang namin dyan yung upuan at lamesa namin. At syempre, sa bawat kainan, hindi nyo talaga maiiwasan ang chismisan. At ayan na nga, nagchichismisan pa kami. Ang sabik pa nga namin dyan, napakasarap talaga ng halo-halo nila. At kinikwento ko pa nga dyan kung gaano sila maglagay ng mga ingredients. Napakarami talaga. Super sulit talaga yung 50 pesos na binayad mo sa kanila. Tignan nyo naman, halatang excited talaga kami na kumain yan kasi nga dahil sa sobrang init ng panahon. At after nga namin kumain ng halo-halo, ayusin na nga namin yung tindahan ni ate dyan kasi nga ang daming deliver na dumating sa kanya kaninang umaga. Kung makikita nyo nga, napakatambak talaga lahat ng ayusin na paninda. At habang nag-aayos kami ay may biglang bumili. Kaya nga nagbenta na nga si ate at ako na muna ang mag-aayos ng mga chichirya sa taas. At tignan nyo nga mga kazambalenya, bumili nga si ate na kumanta nung nakaraan ng Ama Kabogera. Napakagaling niya nga talaga at may bumili pa nga dyan ng talong. At talagang pinakyaw niya nga talaga ang talong. Thank you po! At fast forward na nga mga kazambalenya, ay nangayos na nga yung tindahan ni ate at magwawalis na nga siya niyan. Kung makikita nyo nga, wala na nga talagang kalat sa baba dahil lahat nga ay naayos na. Napakasarap nga talaga makita sa mata na malinis at maayos nga talaga yung ginagalawan, lalo na pag ito ay yung mga business. At salamat nga po pala sa lahat ng mga customer namin dyan na bumibili araw-araw. At ayan na nga, binidyohan ko pa nga dyan si Moises kasi nga ang sabi niya magko-concert nga daw siya pag nga naimbitahan nga daw kami. At yan
yan nga pala ang ulam namin ngayong gabi. At dito na din natatapos ang ating video mga kazambalenya. Salamat sa panonood. Like and share para alam mo kung ano ang chismis natin bukas.